everyone! Welcome back to my channel, Ana More, ang inyong Ilongga na tendera. So hello guys, hello sa ating mga tendera at tendero dyan, sa mga kasari natin dyan. Hello sa inyong lahat. So ngayon, ang share ko naman sa inyo yung topic natin ay yung usapang utang. So bakit ito yung ating topic ngayon? Kasi kung nakarang araw ay napag-usapan namin ng mister ko yung mga ganitong issue. So napag-usapan namin yung mga utangers na hanggang ngayon ay hindi pa nagbabayad, hindi pa nagpapakita, hindi pa nagpaparamdam sa amin. So ngayon, paano ba natin ito maiwasan kung yung mga utangers sa ating tindahan? So lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang, yung maliit pa lang yung tindahan. So ito guys, meron akong tips sa inyo kung paano ba natin maiwasan to at kung paano ba natin makontrol to na usapang utang na to. So ayan guys, keep watching po kayo dito. And guys, pag-usapan natin ang usapang utang. So pag sinabing utang talaga guys, eto talaga, masa-stress ka talaga dito, sakit sa ulo yung iba, pero meron naman yung nangungutang na okay naman po sila, nagbabayad naman po sila, at sumusunod din sila sa mga patakaran mo bilang isang sari-sari store owner. So meron naman na matitigas yung ulo, nasakit sa ulo, nasa-stress ka. Yun talaga yung mahirap sa ating mga merong sari-sari store. So ayun guys, i-share ko lang sa inyo ito guys kasi noon dati, nung nag-uumpisa pa lang kami ay meron na talagang nangungutang sa amin. Yung mga kapatid ng asawa ko na nandito, nangungutang sila sa amin. Pero okay naman po sila magbayad kasi inaano na nila na pag okay, sabi ko sa kanila na wag niyong sirain yung yung tiwala ng kapatid niyo, na dapat pag sinabi niyang ganun, magbayad kayo kasi para pwede na kayong makapag-utang uli. Tapos meron dito na malapit dito sa amin guys, lalaki to siya. Marami siyang anak, tapos walang trabaho yung asawa niya, tapos siya ay nagde-drive lang ng dito, pedicab dito, nagde-drive lang siya. So marami siyang anak, maliliit pa yung anak niya. So sinabi niya sa akin, lumapit siya sa akin. So bago pa lang kami noon, bago pa lang yung sari-sari store namin. So hindi pa siya masyadong kumpleto nung time na yon. So lumapit siya sa akin, tapos sinabi niya, nung una, ginagawa niya ay bibili siya ng kape, magpapatimpla siya ng kape. Pero nung mga lumipas ay lumapit siya sa akin, sinabi niya, Day, sabi niya, pwede mo ba akong pautangin yung yung noodles, yung mga pagkain, yung mga corned beef, mga sardinas. Sabi ko sa kanya, tatanong ko muna sa mister ko kasi kami dito sa tindahan namin, hindi kami agad-agad na nagpapautang na hindi namin kinoconsult sa isa't isa. So ganun, tinanong ko sa kanya, ganun. Sabi niya, pautangin mo pero may limit lang. Kasi alam niya, kilala niya yung tao na yun. Sabi ko, kakaawa naman kasi walang pagkain yung anak niya. Sabi ko, kasi daw yung pera daw ng asawa niya, hindi pa daw pinadala ng kapatid niya. So kukunin niya pa lang yung hinulog. Sabi ko, sige. So yun, pinautang ko siya ng pagkain para sa anak niya. So sabi niya, pagka umagahan, babayaran niya. Pero nung umaga na yun, nakita ko siya na may bitbit siyang tasa. So doon siya sa kabilang tindahan, nagpatimpla ng kape. Sabi ko, bakit ganon? Sabi ko sa kanya. Sa isip ko, bakit ganon? Bakit doon siya nagpatimpla ng kape? Siguro nahiya siya sa akin na sabi niya kasi umaga, babayaran niya yung utang niya, pero hindi. So nung nakarang araw, sumunod na araw, ay lumapit siya sa akin uli. Sabi niya, Day, pwede bang padagdag ng Sabi ko, hindi mo pa nga na ako nabayaran noon nung una mong kinuha kasi magagalit yung mister ko. Sabi ko sa kanya kasi yun lang yung sinabi niya sa akin na hanggang doon lang yung utang mo kasi may limit, kasi hindi naman kami kalakihan yung kita namin ngayon, tsaka yung puhunan namin ay pinapaikot pa namin, so hindi ako makapagpapautang sa'yo ng malaki, sabi ko sa kanya.
Sabi niya, padagdag lang ng ng noodle. Sabi ko, eto, dagdag ko, 2 noodle. Sabi ko, pero mamayang hapon, kasi sabi niya, mamayang hapon, na darating na yung pera ng asawa niya. Sabi ko, mamayang hapon, kailangan mo na akong bayaran, kasi pag hindi mo ako binayaran, ako ang papagalitan nun. So, yun. So, dumating yung mga araw, hindi siya nagbayad, hindi siya talaga, hanggang ngayon talaga hindi siya nagbayad. Lumaki lang yung tindahan namin, hindi siya nagbayad. Tapos nung before kami nakalipat dito sa pwesto na to, kasi nung nakaraan doon pa siya sa medyo sa ilalim. So lumipat na kami dito. Before kami nakalipat dito, lasing siya, tapos bumili siya sa asawa ko. Mangungutang daw siya. Sabi ng asawa ko, hindi ako nang papautang ngayon. Sabi ng asawa ko, kasi mahina yung benta namin dito, mahina. So lilimit muna kami sa utang. Tapos sinabi niya sa asawa ko, ano gusto mo yung gigibain ko tong tindahan mo, ganon, sabi niya. So ang asawa ko naman, kasi hindi siya pumapatol sa mga ganon, hinayaan niya na lang niya na umalis na siya. So, ganon. So, ngayon guys, hinayaan niya na lang na ganon, sinabi niya. Pinabayaan niya lang kasi lasing yun. So, sabi ko sa kanya, grabe ang tindi niya, kasi ganon pa yung sinabi niya. Nagigibain niya yung tindahan namin, na hindi man lang niya naisip na nung nagutom yung anak niya, sinong lapitan niya, na yung utang nga niya, na kahit maliit lang yun, hindi niya inisip na bayaran yun. So, ganon. So, isa yon na nakaka-stress na utang, na nangungutang sa iyong tindahan. So, meron naman pangalawa, eto, kasi kami, nagpapautang kami ng cash din. Pero, sa pagdating sa cash, ay meron kaming mga kondisyon doon, at saka pinipili na namin kung sino yung pautangin namin. So, ito naman kasi yung tao na to ay may utang na loob din kami sa kanya. So, ginawa namin ng asawa ko, kasi namumroblema siya sa puhunan. So, sabi naman ng asawa ko, meron ako dito, pero ganito. Explain niya yung mga conditions doon sa papautang ng cash. So, yun nga, na nag-deal sila doon. Tapos, ang nangyari, kasi nalugi yung kainan niya dito rin sa harap namin dati. Nalugi yon kasi nga meron siyang bisyo. So, sabi naman ng asawa ko, ang nangyari ngayon, kinakausap siya ng asawa ko, tinatawagan siya na ganito, na parang hindi ka mabigatan, wag mo nang buuin ng bayad. Sabi ng asawa ko, wag mo nang buuin ng bayad, kasi parang hindi mabigat sa iyo. So, nangyayari, tinatawagan siya ng asawa ko para explain sa kanya yung mga para unti-unti niya mabayaran, para hindi na siya mahihirapan. Ang nangyayari kasi, pinapatayan siya ng cellphone. Kasi itong tao na to, alam naman namin yung bahay niya. Doon malapit sa bahay namin, madaanan namin papunta sa bahay namin. So, hindi naman kami ganun klaseng tao na pupuntahan ka doon namin para singilin sa bahay mo mismo. So, hindi naman. So, yun yung klaseng tao na sana alalahanin man nila yung inutangan nila. So, yung nangyari kasi, hindi naman namin siya parang talaga na bayaran niya lahat. Pero sinabi ng asawa ko, unti-untiin mo lang ng bayad para hindi ka mahirapan. So, ganun na yung explain sa kanya, pero hindi siya nakinig, pinatayan pa ng cellphone. So, yun yung talagang napaka-stress, kasi hindi naman siya maliit na pera yun. Medyo kalakihan yun, kasi yung cash na pinautang sa kanya. So, mahirap ang ganon. So, ngayon, meron naman yung isa naman sa cash naman to, na dito lang naman yun sa amin, padaan-daan lang. Nakikita na naman niya na dito kami araw-araw, pero hindi niya naalala yun. So, ngayon, sa mga ganong bagay guys, lesson learned sa atin yon. So ngayon, sa kanila na naman, meron din silang lesson learned. Kasi, pag lumapit sila uli sa atin, nakatatak na sa atin, meron pa tong utang sa akin. Meron pa tong utang sa akin na hindi pa niya nabayaran. So, anong mangyayari ngayon? Nagipit siya.
hindi na siya makapag-utang sa'yo. So, yun. Yun yung lesson learned sa kanila na kapag hindi sila nagbayad, nawala yung tiwala, hindi na sila makapag-utang uli. So, ang importante po dyan, hindi po bagay, hindi po pera. Ang napaka-importante po ngayon ay tiwala. Pag nagtiwala sa iyo ng tao, madali lang lumapit. Pero pag nawala yung tiwala, mahihirapan ka na talagang maibalik yung tiwala na yun. So, yung sinasabi ko nga, ano bang mahalaga, pera o tiwala? So, sa tiwala talaga, nag-uumpisa. Pag nawala yung tiwala na yan, wala na. So, ngayon, kasi, eto ngayon, na sa panahon natin ngayon, sa kinakaharap natin, maraming nangungutang. So kami naman, oo, nagpapautang ba kami? Oo, nagpapautang po kami, pero meron kaming mga kondisyones at limitasyon din. So ngayon, sa pagpapautang, eto, sa mister ko naman, meron siyang pinapautang na pagdating sa mga alak. Pero ito, yung pinapautang niya sa alak ay meron siyang limit. May limitasyon din siya. Tapos meron siyang tao na talagang pinapautang nito. Pero ngayon nga, may kondisyones siya na every weekend, every weekly, sabaduhan. So, sabaduhan, magbabayad siya. Ganon. Full na yun, yung bayad niya, sabaduhan yun. Pero may limit yun. May limit yun yung halaga ng pinapautang niya doon. Tapos, meron naman dito na talagang simula pa lang yung nagsari-sari store kami, maliit pa lang kami. Ito na talaga yung loyal customer namin o suki na talaga namin mula pa lang nagsa-start pa lang kami. Ito siya ngayon, nangungutang siya sa amin. Nangungutang siya sa amin pero okay lang na mangutang siya. Wala kaming limit sa kanya kasi open siya sa amin kasi tagal na namin ng customer pero okay po siya magbayad. Napaka-responsable niyang magbayad kasi syempre, nahihiya rin siya kasi napaka-professional niyang tao kasi minsan hindi natin maiwasan na delay yung sahod, ganon. Tapos kasi may nakabudget din. So, minsan, nangungutang din siya pero maganda siya magbayad. So, yun, yung tiwala namin sa kanya, hindi talaga nawawala. Nandun yung tiwala namin sa kanya kasi hindi niya sinisira yung tiwala niya hindi niya sinisira yung tiwala niya tiwala namin sa kanya. So, yun. Tapos naman, yun lang yung mga pinapautang namin ito. Yung, meron ulit kaming regular customer namin, yung suki namin na pinapautang namin, pero may limit yun. Yung sa asawa ko naman, yung sa mister ko, yung mga pinapautang niya, yung sa mga alak, so may limit din yun. Tapos, yung pinapautang mo lang talaga, yung mga kilala mo na, alam mo na yung mga trabaho niya, stable ba? Tapos meron kang limit, kontrolado mo, yung nangungutang sa'yo, kontrolado mo yon. Tapos, syempre naman, huwag kang magpapautang ng basta-basta. Pag may lumapit sa'yo na mangungutang, huwag kang magpapadala doon. Huwag kang basta-basta na magpapautang. So, syempre, kilalanin mo muna siya, ano bang trabaho niya, stable ba siya dito, taga dito ba siya, ganon. Huwag basta-basta. Tapos meron kang isa-set na limitasyon o tawag niyan. Meron kang parang batas sa yung sari-sari store na ganito lang yung limitasyon mo. Kontrolado mo siya, yung ganito lang yung kaya kong pautang. Pero kung nagsisimula ka pa lang, ito talagang iwasan mo ang magpautang. Ito talagang iwasan mo. Kasi pag nasanay sila, dadaming utang sa'yo. Pero minsan, meron kang magandang magbayad, meron namang tatalikuran ka lang, kakalimutan ka. Na pag singilin mo na sasnabin ka, biglang liko siya. Tapos meron din kami na dito lang siya, nangungutang siya, hindi siya nakabayad ngayong linggo. Ang ginagawa niya, doon siya sa kabila, bumibili. Tapos, dadaan siya sa tindahan namin. Parang tanga, na akala niya hindi namin makikita na ganito, na doon siya sa bumimili sa kabila.
dumadaan ka sa harapan ng tindahan namin. Nakikita namin na meron siyang bit-bit na soft drinks na naka-plastic na, tapos tinatago pa. Parang tanga, diba? O, ngayon, sino? Sino yung malulugi doon? Kasi, sa sunod na mawalan ka na nagipit ka, wala ka nang nalapitan kasi hindi na magpapautang sa'yo yun. Hindi na kami magpapautang sa'yo kasi nawala na yung tiwala namin sa'yo. Kasi hindi, parang ano yun respetuhan lang. So, narespetuhin mo siya, respetuhin ka. Diba? So, mahirap talaga pagdating sa pera, pagdating sa utang, yung tiwala talaga nawawala yan. So, kasi sa amin naman ay pagdating sa mga ganyan, sa mga utang, sa mga pagkain, pwede kaming magpapautang. Lalo na alam namin na gipit ka, na wala kang gaanong kalakihang kita, na meron kang anak. Kasi po, eto po, share ko sa inyo, naranasan namin po yun noon. Na nag-drive pa lang yun dati ng tricycle yung asawa ko, yung pedicab, nag-drive pa lang siya dati. So, hindi naman kalakihan yung kinikita namin tsaka wither lang yun po. Ngayon, magandang kita, kinabukasan. So, nung time na yun, nagipit kami. Tapos, yung panganay ko ay naubusan siya ng gatas. Gabi yun, naubusan siya ng gatas. So, sabi ko sa kapitbahay ko, pwede ba akong mangutang? Isang gatas lang ng swak, yun dati. 10 pesos lang yun. Isa lang yun, kasi sabi ko, hindi pa nakauwi yung asawa ko. Kasi pag uwi niya, meron na yung pera, tapos meron na yung gatas, kasi hindi siya pa nakauwi. Siguro, nag-overtime siguro yun, kasi maraming pasahero, sabi ko sa kanya. So, yun, binigyan naman niya ako, pero, naririnig ko. Meron pa rin akong naririnig na chismis. Chismis na din sa kapitbahay namin na, bakit, wala ba kaming pera, ganun, na salagang 10 piso, nangungutang, tapos, hindi pa mababayaran. Diyos ko naman, dahil hindi pa nga nakaano yung asawa ko, ganun na kaagad. So, nung umaga, binayaran ko siya kaagad. 10 piso lang, dahil. 10 piso lang, dahil. Hindi pa nga na 24 hours, hindi pa nga kinaumugahan. Narinig ko na chismis na kaagad, dahil. Sabi ko, parang, tumatak talaga sa isip ko noon. Tumatak talaga sa isip ko. Sa halagang 10 piso lang. So, yun, kaya ngayon, nung nagsasari-sari store kami, sa mga ganyan sabihin na, dahil pautang muna kasi walang gatas yung anak ko, alanganin pa, hindi pa ganito. So, magbibigay ako. Pero, pag nagbigay ako, meron akong conditionist dyan. Diba? Sabihin ko sa kanya na, babayaran mo yan para pag sunod, na mangungutang ka, papautangin kita uli. Basta maganda lang yung record mo sa akin. Prangkahan tayo, day. Prangkahan. So, prangka ako pag nagsalita. Yung ganun din yung mister ko, prangka din yan. Prangka din yan sa mga ganyang bagay. So, ito guys, yung tips ko sa mga sari-sari store na lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Tapos, maliit pa lang yung puhunan niya. So, sa sari-sari store ay, pwede ka naman magpapautang, pero dapat meron kang batas. Meron kang limitasyon, kontrolado mo yung nangungutang sa'yo. Kung maliit pa lang yung puhunan mo, kakastart mo pa lang, pwede ka namang sabihin mo sa kanila na prangkahan mo siya, dahil prangkahin mo siya na hindi ka muna nagpapautang. So, kasi ganito pa lang yung puhunan mo, ganito pa yung kita mo, maliit pa lang. So, wag kang basta-basta magpapautang. Lalong-lalo na yung sa mga bago pa lang sa paningin mo, yung mga construction worker na hindi mo naman alam kung hanggang kailan sila sa kanilang pinagtatrabahuan, kung ano ba yung klaseng trabaho meron sila, kung stable ba o hindi. So, kilalanin mo nang mabuti yon yung mga tao na yon, kasi mahirap magtiwala. Mahirap magtiwala, guys. Kasi baka ikaw yung maloko. Ikaw yung maloko o ikaw yung tatalikuran nila. So, yun lang yun, guys. Ngayon, yung na-share ko sa inyo. So, sana may natutunan kayo sa aking na-share ngayong araw na to about sa utangers, guys. So, thank you for watching, guys, and God bless. So, to guys, meron tayong pa-shoutout. Unang-una dyan kay Crystal Zea. Shoutout sa iyo. Thank you, sis. Yvonne Bautista, congratulations. Rose and Babes channel, shout out.
AJ Quinto Vlog, shout out. Amir Camara, shout out. Joverlyn P, shout out. Jaylin Clarito, shout out sa Ilongga. Ilongga rin to siya, no? Ilongga. Jayan Pedrosa, ito ay pamangkin ng aking asawa. Si Jayan Pedrosa, shout out. Si Jovi o Gypsy Diary, shout out. Sari-Sari Store, Theme Park, Mami Park, shout out sa iyo. Analita Milagro, shout out. Ate JB TV, shout out sa iyo po. Maricel Fabiliar, shout out sis. Sa mga Team Kape at sa mga Team Kasari, thank you po sa pag-support sa akin. Thank you and thank you for watching.